So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, tuturuan ko lang kayo kung paano nga ba pumili ng tamang road bike ngayong 2024. So tara, umpisahan na natin. So pinakauna na dapat nyo malaman, huwag kayong bibili ng road bike na gawa pa rin sa bakal. Dahil kung ang isang road bike ay gawa pa rin sa bakal, napaka cheap na nyan. Although hindi ko tinutukoy dito yung mga vintage na road bike dahil iba naman yun Bali, ang tinutukoy ko lang naman dito ay yung mga road bike na may modern design. Dahil guys, yung mga modern design kasi ng mga road bike ngayon is hindi na siya maganda para gamitan pa ng bakal na material. Unlike kasi dati na yun nga, simple lang. And ang ending kasi kapag gumamit ka ng bakal na material sa isang modern design na road bike is napakabigat niyan. Actually, sobrang bigat. Di gaya ng mga dating design ng frame na yun, patubo-tubo lang. And syempre, since ang road bike kasi ay dinesign for speed, hindi na talaga practical gumamit ng isang bakal dahil mabigat yan di maapektuhan yung speed niyan. Tsaka syempre dapat ang road bike is magaan din, kaya hindi na rin maganda gumamit ng bakal. Although kung gusto mo gumamit ng bakal ng road bike, di syempre magbuo ka ng road bike na vintage yung frame para at least yung aesthetics man lang babawi. Kaso kung bibili ka ng mga road bike na modern design tapos gawa pa rin sa bakal, napaka-ekis niyan. And usually yung mga tinutukoy ko na ganun, yun yung mga road bike na madalas mabibili mo ng mga 6,000 pababa. And isa pa, syempre yung isa pang issue ng bakal is kinakalawang. Although mas kaya nitong mag-absorb ng bigat kung i-compare mo sa aluminum, pero grabe kasi yung disadvantages ng bakal na frame Kaya I suggest wag na lang. Kailangan mamili na kayo, it's either aluminum or kung may budget kayo, mas maganda kung carbon. So pangalawa na dapat yung tandaan is kailangan makapili kayo ng tamang size para sa katawan nyo. Dahil napaka kasi ng road bike sobrang sensitive pagdating sa size. Kumbaga magkamali ka lang ng konti, hindi lang bumagay ng konti sa katawan mo, ramdam na agad siya. Hindi kasi gaya sa mountain bike na minsan nadadaan pa sa mga pa-stem-stem at saka yung haba ng manibela. Sa road bike kasi hindi na madalas yun na lang yun, kaya pagka nagkamali ka wala ka ng choice kundi tiisan na lang yung sakit. Although marami nagsasabi na ba't hindi daw gumamit ng short stem kung sakaling malaki yung frame para dun sa'yo. Well, actually napakadelikado kasi nyan, dahil pag ang stem kasi is once bumaba na sa negative 60 napakalikot na nyan. At saka isa pa, kung i-compare kasi sa mga flat bar, hindi kasi ganun kalaki yung leverage ng isang drop bar Kaya kung sakaling maglilikot yung manibela mo hindi mo yun makokontrol. And ito, pinapaulit-ulit ko na rin to dati. May isa akong kaibigan na ginamitan ng short stem yung kanyang drop bar. And then ayun, lumusong kami sa Kaibiyang Tunnel and then di niya na-control yung manibela. Yun, dali. Although okay pa naman siya ngayon, yun nga lang lesson learned na lang din. Kaya napakahalaga talaga ng pagpili ng tamang size ng frame para sa road bike. And maraming nagtatanong sa akin kung pwede ba daw ako gumawa ng video about sa frame sizing or pagsusukat ng frame para sa'yo. Well, ako honestly, yan kasi yung isa sa mga content na hindi ko na talaga magagawa dahil kailangan kasi dyan ng professional talaga And sa totoo lang, marami din talagang tao na gumagastos pa talaga ng malaki para lang magpa-bike fit. So meaning hindi siya basta-basta talaga. Kumbaga hindi dito pwede yung tansyahan. Although kung casual ride lang naman yung gagawin mo sa road bike mo, pwede naman yun. Pwede naman yung kahit hindi ka na magpa-bike fit dahil mahal din naman yun Pero kung nga lang, kung seseryosohin mo yung road bike and na-imagine mo yung sarili mo na sasali sa mga competition, and syempre kung na-imagine mo rin yung sarili mo na bibili ng mamahaling road bike, kailangan mo talagang magpa-bike fit. Dahil kapag nagkamali ka ay sayang yung bili mo ng bike mo. So pangatlo na kailangan yung tandaan kapag bibili kayo ng road bike is wag kayong bibili na naka 1x or 3x. Dapat naka 2x lang. Dahil guys, pagdating kasi sa road bike, 2x na kasi yung pinaka-perfect na gearing para sa crankset niyan. So unang-una ang problema kasi sa 1x, yun nga, since ginawa nga ang road bike para sa speed, kakapusing ka ng gearing. Dahil wala ka na mapagkukunan iisa na lang yung plato mo And at the same time naman, pagdating naman doon sa 3x, napaka-unnecessary na rin na gumamit ng 3x. Dahil sa 3x kasi ng road bike, ang matadagdag kasi dyan is yung pinakamaliit, which is hindi rin naman ganun magagamit pa sa isang road bike since magaan na nga yung isang road bike kaya hindi na niya ganun kailangan yung ganun kaliit na gearing. Kumbaga kayang-kaya na siya ng sprocket and ang ending, nagiging pampatagdag bigat lang din yun. Kaya para sa akin pagdating sa road bike, 2x pa rin talaga. So pang-apat naman is dapat alam nyo yung klase ng road bike na bibilhin nyo.
Dahil hindi kasi basta road bike lang yan eh. Meron din kasing iba't ibang klase ng road bike. Parang MTB lang din, mayroong pang XC, may pang trail, may mga pang downhill na ganyan. Sa road bike mayroon ding iba't ibang klase. Depende sa kung gaano mo siya gagamitin. So ito medyo marami kasi ito eh. Bale hindi ko na rin may isa-isa. So pagdating dito kayo na rin po ang bahala mag-search kung ano nga ba yung road bike para sa inyo. Maganda din kasi na maisa-isa nyo yan para mabusisi nyo ng maigi yung maganda para sa inyo. And lastly ito, mabilis na lang. Huwag kayong bibili ng road bike na hindi pa naka-integrated shifters. So usually kasi yung mga road bike ngayon para lang din sa mga hindi updated, karamihan dyan mga naka-integrated shifters na. Even nga yung mga budget bikes ay common na rin yan. So ibig sabihin ng integrated shifters ay ayun nga magkasama yung brake lever at saka yung shifters. And again, kahit sa mga budget bikes ay sobrang common na yan. Meaning, wala na talagang reason para hindi mo bilhin yan. Kasi kung bibili ka pa rin ng road bike na nakabukod yung shifters ay sobrang hassle na. Biruin mo, yun nga, ang tulin-tulin ng takbo mo tapos kailangan mo mag-shift. Kailangan mong iposisyon yung kamay mo sa ibang direksyon, which is hassle and maybe delikado rin. And again, except pa rin dito yung mga lumang road bike, yung mga vintage na nasa frame yung shifter kasi yun nga, iba nga yung yari nun eh. Pero lately napapansin ko rin yung mga road bike owners ng mga vintage road bike ay gumagamit na rin sila ng mga STI pagdating syempre dun sa kanilang mga vintage road bike. And based sa pagkakaalam ko parang bihira na daw makahanap ng pyesa para dun sa mga sinaunang shifters. Pero yun, back to the topic. Bale yun nga, kung bibili pa rin kayo ng road bike ay kailangan naka-integrated shifters na yan. Kahit ano pang brand yan, kahit Sensa lang yan, kahit hindi Shimano, basta naka-integrated shifters.